Okay. Magandang gabi po mga kabaro, mga kaaksyon. Ito po muli si Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. At tulad po ng lagi dito sa Aksyon Kababaihan ay pag-uusapan natin ang mga mahahalagang isyong panlipunan, lalo na para sa kababaihan. Dahil po nalalapit ang kaarawan ng isang detenidong politikal, isang women's rights advocate, at child rights advocate din, anti-trafficking as well, na si Maria Salome Crisostomo Ujano, ay bibigyan po natin ng tutok ngayong gabi ang kanyang buhay at gawain sa partikular at ang gawain din ng women's human rights defenders sa pangkalahatan. Dahil po nasasaksihan natin sa mga nakaraang taon, lalo na sa kapanahunan na nakaraang administrasyon, ang napakatindi na panunupil sa mga women's human rights defenders, kasama na dyan ang pagkakakulong ni Senator Laila de Lima, bagamat siya'y sa kabutihang palad ay nakalaya na, subalit meron pa po tayong maraming kababaihang detenido na siguro hindi singlaki ng pangalan ni Senator Laila de Lima, pero kasing halaga ang kanilang gawain. At isa na po rito, si Maria Salome Crisostomo Ujano na magdidiwang ng kanyang kaarawan sa loob ng piitan sa Oktubre 22 ng darating na ito po, no? So, 2 buwan mula ngayon. At nais ko lang pong banggitin na siya po ay inaresto noong Nobyembre ng 2021, 14, no? November 14 ng 2021, siya po ay nagsilbi bilang Executive Director ng Women's Crisis Center mula taong 2000 hanggang 2007. Kaya po hindi kami makapaniwala na siya ay kinasuhan ng rebellion sa taong 2005. Ito ay sa kasagsagan ng kanyang laban para sa Anti-Vowsy Act, at gayon din matapos itong maipasa ng 2004 ay patuloy na nagsasagawa ng mga trainings sa mga kapulisan, sa mga iba pa na mga implementers ng batas ng taong 2005. Pagkatapos pong maaresto siya ng 2021 ay nagbaba ng husga ang Taguig, yun pong husgado rito ay sinabing siya ay convicted, na muli ikinagulat at ikinasama ng loob ng mga women's rights advocates dahil po sa napakalalim namang pagkakilala sa kanyang pagkatao at sa napakaraming ebidensya na inihaharap ng mga women's rights groups, no? Samantala, patuloy itong inilalaban sa antas ng Court of Appeals. Pero ang gusto nating bigyan ng pansin ngayon ay yung pagkakakilala natin kay Sally Ujano bilang advocate, women's rights advocate, at gayon din tulad ng ating nabanggit, ang kanyang trabaho at gayon din ang women's human rights defenders sa pangkalahatan. Tayo po'y mapalad na makasama rito ang mga women's rights advocates din mula sa Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan. Ang sitting national coordinator ay wala pong iba kundi si Amparo Misiano. Magandang gabi sa iyo, Ampi. Magandang gabi. Okay, Magandang gabi at sa kasama... nanonood. Yes. At gayon din po, nais kong ipakilala, project officer po, mas babanggitin ni Daryl ang partikular na proyekto na kanyang tinututukan. Project officer din po ng PKKK, si Maria Daryl Leyesa. Magandang gabi, Daryl. Magandang gabi, Jean. Magandang gabi, Ampi, at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Ang aking hinahawakang proyekto ay ang Sexual Health and Empowerment Advocacy. Pagbati, nasa Mindanao ako ngayon. Oo nga, nasa buog Mindanao. Salamat kahit hirap ang ating internet, no? Napakahalaga na tayo ay maituloy-tuloy natin itong serye ng ating programa na ating iniaalay para kay Sally Ujano. Sa anong kapasidad, Daryl at Ampi, ninyo nakasama si Sally Ujano? Sa anong mga taon ito? At kumusta rin ang trabaho, ang epekto ng inyong pakikipagtrabaho sa kanya? Siguro,
Simulan ko nung 2000, early 2000. Alam ko sa Mm-mm. advocacy natin on RA 9262, Mm-mm. kasama ang Women's Crisis Center noon sa isa sa mga organisasyon, no? Talagang sinubaybayan ang pagkakapasa ng RA 9262. Noong time na yon, ang PKKK 2003 ay unang kongreso. Tapos Oh, 2004 okay. na. Di ba, Jean, kasama ka namin noon. Ikaw Oo, yung lead oo. discussant natin tungkol Oo. sa violence against women and their Trafficking. children. So, Mm-mm. agenda Mm-mm. talaga ng PKKK yung Mm-mm. anti-Bausi. At noong Mm-mm. naipasa na ito, syempre ang challenge naman sa amin, paano to dadalhin sa kanayunan? Paano ba, ano Mm-mm. ba itsura para mapatigil, mahunong yung mga iba't ibang klase ng karahasan? Doon po nakita natin 2006, 2007 ay sinimulan na yung preparasyon. So simula 2004, nakipag-ugnayan na sa mga organisasyon na pwedeng tumulong para i-training ang PKKK. Ang alam ko, Ampi, natuloy tayo na magkaroon ng training at si Ate Sally ang ating trainer 2006-2007. Kasi before that, mga preparasyon yun na pulong. Tama ba, Ampi? Oo, oo. Siya yung trainer namin kasi noong unang panahon, yung mga panahon na yon, talagang sa lahat ng mga lugar na nagpupulong-pulong ang mga miyembro ng PKKK, lagit-lagi na naandyan yung issue ng karahasan laban sa kababaihan. Hindi yun masasama sa mga pinag-uusapan. Kaya, nung Mm-mm. mga panahon na yun, kahit na may RA 9262, hindi ganun kadali unawain o Mm-mm. ipaliwanag kung bakit nagkakaroon ng karahasan. Mm-mm. Dahil nga, ito ay yung pagiging silent yung hindi ka Mm-mm. magsasalita, hindi ka magrereklamo. At tinuruan kami ni Sally, unawain bakit nagkakaroon ng karahasan, bakit nagiging silensyo yung kababaihan Yung na nakakaranas kultura. Mm-mm. ng kultura, at ano yung pwedeng gawin bilang mga kababaihan na nagbibigay suporta sa mga biktima, victims So of violence. mahabang panahon ito, no? Oo, Kasi mahaba matapos nga ang talaga. 2004 hanggang sa Mm, mm, kasalukuyan mm. kinakailangan nating ituloy-tuloy yung Oo. pagmumulat sa antas komunidad kasi yung batas ay simula pa lamang yan pero hindi talaga magiging epektibo ang batas kung wala tayong gawain sa komunidad sa Mm. pagtataas ng kamalayan at mahalagang tuntungan yung batas para sabihing ito ang human rights framework natin sa pagtingin sa ganitong mga issue, no? So gaano kahalaga ang papel na ito? Pero bago yon, baka may nais pa rin kayong idagdag pagdating sa pagkatao ni Sally, sa kanya bagang ugali, kasi parang mahirap isipin, no, na didikit siya sa karahasan, eh anti-violence nga siya, di ba? Ano Kaya ang ating bilang mga kasamahan din, kaibigan, ano ang ating characterization kay Sally? Si Sally, lagi nakangiti yun eh. Wala Mm. ka pag Mm. nakasalubong mo, wala pa tayong sinasabi sa isa't isa, maghahalakhakan na. Minsan hindi mo nga alam bakit tayo nagtatawanan. Kasi yung pure joy lang na nagkita kayo, nagkasalubong kayo. At oo. gano'n, kahit sa training, gano'n din yung kanyang atmosphere na pinapakita. Napakahaba ng Mm. pasensya, nakangiti Mm. palagi. Kahit yung mga tanong minsan, kawala-walang pasensya na. No, kasi na kaya niyang ilagay yung sarili niya doon sa nagtatanong eh. So kaya rin niyang Mm. sagutin. At ito Mm. rin yung strength ni Ate Sally kung paano inuunawa yung mga survivors ng violence. Yun yung isa Mm. sa mga natutunan ko talaga sa kanya eh, na huwag mawawalan ng pasensya kahit ang isang survivor ay nasa cycle of violence kasi nga Mm. cycle ito. At the Mm. same time, i-recognize din daw natin yung ating limitation na hindi tayo capacitated to be counselors. May ibang may kapasidad na magbigay ng advice. Tayo ay nandoon para makinig and also yung mga qualities na dapat meron ng isang tumutugon sa isang uh, victim survivor. Nakikita ko yun sa Mm. kanya habang kinukwento rin niya yun. Mm. Mm. Ikaw Totoo sis yun. Ampi, Totoo oo. yun talaga. Hindi mo
Hanggang simula't simula, hanggang nagsimula kami na kunin siya as trainer, tapos tuloy-tuloy naman yun, lalo-lalo na nung pag humingi ka na ng advice. Tapos hanggang sa naging child rights advocate na siya, ganun pa rin eh, consistently, masayahin, mamaya naghahalakha ka na lang kayo, at hindi, kaya nga napakalayo na siya ay nag-pursue ng violence, ano? Kasi napaka-masayahin, very light talaga yung kayang, pagkasama mo siya, there's not a dull moment. Yung ang sinasabi nila, there's not a dull moment. At lagi-laging meron siyang paliwanag, kahit na masayahin, ano? Pag magtatanong ko ng mga seryosong tanong, nasasabi niya in a very yung direct to the Understandable. point, but at the same time hindi mabigat, kasi siyempre yung usapin ng karasan sa kababaihan ay napakabigat na issue yan, pero napapaliwanag niya talaga na in a manner na parang mauunawaan mo, at talagang kasi nga may siya may parang innate na joyful yung aura, parang ganun. Kaya saya siyang katrabaho at very warm. At makikita natin sa maraming mga posts niya, no, kumakanta, sumasayaw. So parang kayo rin, ano, talagang kultura rin talaga ng PKKK, no, na masayahin, na laging kasama yung kultura. Mukhang nasa kanila ring pamilya ito talagang pagkanta at saka pagsayaw. Bukod sa alam din natin na very spiritual ang family na ito, no? Nabanggit ko rin nga sa programa nakasama naman si Manang Pat Gonzales at Princess Nemenzo na bahagi rin noong kanilang Malolos her story ay yung paggigiit ng karapatan, no? Alam natin na mga kababaihan sa Malolos sa kasaysayan ay nag-iit din ng kanilang karapatan sa pag-aaral. So itinutuloy nila ito sa Bulacan, sa Malolos, Bulacan, at kasabay din naman nung very comprehensive o holistic, no, na sabihin natin pagbabago ng lipunan, may espiritualidad, kasama diyan ang kultura, at ngayon nabanggit natin offline, na kasama rin sila sa isang pagtatayo ng kooperatiba, no, sa Bulacan, tama ba? Mayroon silang bangko o para sa mga Oo. kababaihan, tama ba ito? Kaya ika nga, very well-rounded yung Oo. kanilang yung talagang to help others. Kasi ang isang Mm. kooperatiba, talagang yun self-help organization. So, tutulong din sila na tulungan ng mga kapwa nila doon sa kanilang lugar na magsikap, at sa pamamagitan ng pagsasama-sama ay may magagawa talagang pagbabago. So Yun ang napakahalaga, no, sa komunidad mula sa antas ng bayan ng Malolos, probinsya hanggang pambansa, no, bilang bahagi ng Philippines Against Child Trafficking, ng papel niya bilang Women's Human Rights Defender. Kayo, anong reflection niyo bilang Women's Human Rights Defender? Bakit napakahalaga ng papel ng mga tinatawag na WHRD sa ating lipunan? At kung paano ang pagbubusal sa bibig o pagpipiit sa mga women's human rights defenders ay nakakasira sa ating lipunan. Siguro sa partikular, anong epekto nung pagkakapiit ni Sally at kayo in general sa women's human rights defenders? Napakahalaga ng papel no? At sa pagkakataong pigilan ang trabaho ng mga women's human rights defenders, buong lipunan ay apektado. Sige, paano yon, sisters? Ako muna. Ang kasi, ang papel ng mga human rights defenders or women human rights defenders is to yung pataasin yung kamulatan ng mga tao, lalo na ng mga kababaihan. Kasi marami pa rin hanggang ngayon na hindi nila alam yung kanilang karapatan, na mayroon pala silang karapatan. At ang pinag-uusapan pa lang natin dito, minsan ay mga batas Yung mga batas na yun ay mga legal na mga
instrumento na pwede nilang magamit kapag sila ay nakakaranas ng pang-api, pang-abuso. Kaya napakahalaga yon. At yung dissent, ibig sabihin, kapag Mm-mm. ikaw ay nagiging critical sa nangyayari, Mm-mm. halimbawa, bakit hindi nila alam yung kanilang karapatan? Bakit Mm. kunting impormasyon lamang ang kanilang nalalaman? Bakit Mm-mm. kulang ang serbisyo? Bakit inagaw ang lupa? Bakit maraming Mm. bakit? At bakit at nasaan ang gobyerno? Mm-mm. Kung walang mga human rights defenders, parang o yung pagkitil sa mga human rights defenders, gusto mong patayin yung pagiging critical ng mga tao. At Mm-mm. bahagi yan ng demokrasya eh. Sa isang Mm-mm. demokrasya, kung walang dissent, walang magche-check sa mga Mali. anomalies o yung mga Mm-mm. maling pananaw o kaya maling Mm-mm. kalakaran ng ating pamalaan, eh talagang tayo ay pababa ang ano, no? Hindi tayo uunlad. That's bahagi ng Mm-mm. pag-unlad ay yung pagiging critical o yung may Mm-mm. nagche-check ng mga maling pamamalakad ng ating pamalaan mula barangay hanggang sa national. Kaya Right. napakahalaga na Mm-mm. yung mga human rights defenders ay talagang dapat nga Alagaan. pinoprotektahan sila. Oo. Dapat nga may pangangalaga, ano? Ang hirap ng trabaho, ano? Actually, Yes. actually tumutulong nga yung mga human rights defenders sa gobyerno kasi nga wala Right. sila Mm-mm. dun eh. At Mm-mm. dahil hindi nila nagagawa, yung mga human rights defenders, sila yung gumagawa ng mga kakulangan ng ating pamahalaan. At mukhang hindi nila kasi kayang gawin on their own. Kaya Oo. yung mga tao, mga simple Mm-mm. lang, mga tao sa komunidad, kapag sila ay Mm-mm. naiintindihan na nila ang kanilang karapatan nila at Mm-mm. pinaglalaban nila ang kanilang karapatan at karapatan ng iba, yun Mm-mm. ay isang malaking ambag sa ating lipunan. That's right. Dapat Mm-mm. sila ay Sis, protektahan. Sis Daryl? Napakalinaw nung sinabi ni Ampi na ang goal ng isang women human rights defender ay para sa isang mas mabuting lipunan. Para sa isang safe, ligtas na lipunan. Kasi Mm. una mo ang inaayawan ay karahasan. And for Mm-mm. one to feel not safe at Mm. mapakulong pa nga dahil ito yung gusto mo, parang napakalaking kabalintuanan, no, yung tinasabi Mm. natin. So, bukod sa hindi na nga nagiging ligtas ang lipunan para sa karamihan at meron pang ganitong aksyon, lalong tumitindi yung kawalan mo ng tiwala, no, sa pag Mm. lumabas ka ng kalsada, may sasabihin ka lang, sabi nga ni Ampi, being critical o magsalita ka para sa Mm. sarili mo, para sa iyong Mm. karapatan o katungod, parang magdadalawang isip ang isang tao kasi nga nakikita na natin na mayroong nangyayaring ganito. So may chilling effect, no? At Mm. unti-unti sa ganitong paraan, talagang ang mananatili kultura ng pananahimik, tapos yung mga Mm. nakakaligtas at kumbaga nakakawala, hindi napapanagot, di yung kultura ng impunity naman. So yun yung Mm. mga implikasyon ng ganitong Mm. aksyon. Pamimiik, no? Paninikil sa mga women's human rights defenders. At mahalaga ring makita na katulad ni Sally, ang mga katulad ni Sally ay nagtatanggol ng buhay. At kung mawawala, ipipiit, pipigilan, babawasan ang women's human rights defenders, maraming buhay ang mamamatay, maraming babae ang mamamatay, maraming bata ang mamamatay. So itong ginagawa natin ay life-saving in fact, no? At ang gusto nga natin lahat ng mamamayan ay women's human rights defenders kasi ang kamalayan sa karapatang pantao ay dapat nasa lahat, no? Dapat nga bahagi yan ng primary education natin. Hindi lamang pamahalaan bilang primary duty bearer, kundi lahat tayo dapat human rights defenders. Kaya dapat ay ipagkapuri pa nga sa halip na lagyan ng stigma, no, ang ating mga women's rights defenders. Dahil meron tayong maliit kaysa sa 5 minuto, hihingin ko rin ano ang inyong mga panawagan patungkol kay Sally at para sa women's human rights defenders sa pangkalahatan at baka nais niyo ring idagdag ang inyong wish para kay Sally.
Ikaw daw ulit, Acting National Coordinator, ang mauna. Oo, siyempre ang wish ko lang talaga kay Ate Sally is to remain strong at yung kanyang kasayahan naman ay sigurado na andyan pa rin. At ang wish ko talaga ay makalaya siya dahil wala naman Mm-mm. siyang kasalanan. Siya ay Mm-mm. tumutulong, siya ay makatao, Mm. maka-Diyos, makakaklikasan, lahat-lahat Mm. na na kay Sally. Kaya Mm. hindi siya dapat nasa loob ng piitan. Marami pa siyang pwedeng gawin at marami nangangailangan ng kanyang tulong. Kaya wish ko talaga sa kanyang, lalo na sa kanyang kaarawan na sana ay makalaya na rin siya. At pinanalangin natin sa universe na makalaya siya. Salamat, Sis Ampi. Sa'yo naman, Sis Daryl. Katulad na sinabi ni Ampi, gusto ko na talagang maging malayang-malaya na siya at makasalubong ko isang araw at maghahakalpakan lang din kami ng tawa dahil At buong-buo. magsasayawan at Oo, kakanta. magsasayawan. Mm. Gusto kong maramdaman niya na buong-buo ulit siya at malayang-malaya na magagawa yung mga advokasya niya. At yun din yung aking panawagan na lahat tayo na nasa gawain ito ng pagtatanggol para sa ating mga karapatan bilang kababaihan, bilang ang mga kabataan, no, ay sana hindi tayo masiil, no, ng ganitong mga aksyon ng sabihin natin ng gobyerno, no, sa atin mga kumikilos para sa kabutihan at para labanan ang karahasan. Sana ang nakikita natin ay merong partnership o pagtuwang, no, sa kagustuhan nating maranasan ng lahat ang kapantayan, ang kaligtasan at hindi tayo mangamba na baka mamaya ay may paratang na pala sa atin ang gusto lang naman Mm. natin ay maging totoo, no, maging mabuti ang bawat isa na sa buhay na meron tayo ngayon. Iba't ibang Mm. sektor kasi may iba't ibang mga panawagan. Sana yung iba't ibang Mm. sektor nararanasan o nararamdaman nilang malaya rin sila makapagsalita para sa mga panawagan na ito. Mm. Sana nga po ay maging ligtas ang lahat ng mga women's human rights defenders. Sana po kilalanin din ang lalim kadakilaan ng ginagawa ng mga women's human rights defenders. Kagaya po ni Maria Salome Crisostomo Uhano at gayon din po ng ating mga panauhin. Kaya tayo po ay lubusang nagpapasalamat sa National Coordinator ng Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan, si Amparo Misiano, at gayon din po Project Officer din ng PKKK, wala pong iba kundi si Maria Dari Leyesa. Sana po ay marami tayong natutunan sa ating programa ngayong gabi at gayon din po na-inspire tayo sa mga gawain ni Sally, Ampi, Daryl at sana po lahat tayo, no, ay ginagawa ang ganito, ang pagliligtas sa ating kapwa, pagtatanggol at pagtitiyak na tayo ay buhay, pagtitiyak na ating nakakamit ang pinakamataas na antas ng kalusugan, pisikal, psikolohikal, mental at sa lahat na po ng larangan. Muli po, ito si Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. Magandang gabi po at mabuhay kayo mga ka-aksyon.